We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamatuoran kagwala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Todd. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan Caitlin Revilla live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman sa Eden Prietos live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, mga komprador na budlayan na sa pagpanglaghap sang supply sang buhi nga baboy sa Iloilo. Presyo sang buhi nga baboy nagnubo sang 10 pesos kada kilo bangod sang pagsulod sang supply halin sa iban nga probinsya. Samtama kapuso, Sentineling Program, madugayan pa suno sa Iloilo PVO. Nakatutok Zen Kilantang. Nalibot na kuno ni Manong Abelardo ang backyard hog racers sa Pavia kag sa kaiping nga mga banwa. Apang wala ini sa makuhaan bangod tuman nakaiwat ang supply sang baboy sa probinsya. Ubos na gina di Pavia, Santa Barbara, naubos. Sa Lambuna, wisa kakuha pa ko. Pay si Ibano ay na. Maswerte naman ang negosyante nga si Ray Garcia na nakakuha sang supply sang baboy halin sa Palawan kag Mindoro kahapon. Gani nagnubo sang 10 pesos ang kilo sang buhi nga baboy. Yara sa 210 tubtub 220 pesos ang kilo sini. Nagadungan sila alabot. Tiyan mo na daw panong presyo subong nagariya. Nagnubo-nubo sa gamay. Unlike sang wala sila kasulod, grabe gini nga suffer gid ang pamulot. Bangod maiwat ang supply, nagmahal ang baligyaanay sang karne sang baboy. Ang pila ka mga kalan-an nag-adjust na lang sa ila serving. Kaangay sang ginaserve nga KBL ni Manang Marivic. Hindi kagid ka kaginan sa tungod sa kamahal bala. Nayawan ko ka-adjust sa customer ko nga kung paano bisan paano kung sa apatas lang. Aminado ang Iloilo Provincial Veterinary Office nga hindi kontrolado sang probinsya ang supply sang baboy pagkatapos nga nakalista sa mga kaso sang African Swine Fever ang probinsya. Sunod sa Iloilo PVO, malawig nga proseso ang Sentineling Program ukon ang proseso sa diin mahimo na nga makarepopulate ukon makasagod liwat sang baboy ang mga lugar nga naapektuhan sang ASF. We cannot depend on sa Sentineling Program para makabalik ito dayon sa recovery nato. We have to comply with the Administrative Order number 30 ng Department of Agriculture. So may mga process na siya, kaya may mga timelines na. So that is why hindi kita makasalig na dira kita makabalik tayo. Dugang pa sang Iloilo PVO, posible nga magtaas pa ang presyo sang karne sang baboy sa holiday season. Gani pa dayon nga ginakampanya sang LGU sa publiko nga magpangita sang alternative protein. Nahibaloan nga yara na lang sa 77,000 ang ginasagod nga baboy sa probinsya. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Kapuso, ginplano naman yung undat biyahe kontra PUV Modernization Program sa Bacolod City. Subong nga adlaw, wala matigayon. Caravan kontra traditional PUJ phase-out, ginhiwat naman. Yaring balita nga itong gintutukan. Consolidation! Wala na tabo ang plano ang datbiyahe sang dalagko nga transport group sa syudad sang Bacolod subong adlaw. Sa Bailo, isa ka no to traditional jeepney phase-out rally kag caravan ang ipatigayon sang Bacolod Incorporated kag member operator owners sang undok sa Negros Occidental. May separado aktibidad ang kada grupo, patag sa mga lideres ng transport organization. Lain ang caravan sa undat biyahe nga una naging panawagan sa ila affiliates nga Piston kag Manibela sa Metro Manila nga nag-umpisa sa Lunes. Ang Bacolod Incorporated nga subong natuka na sa duha ka grupo nga ginapamunuan sa appointed president nga si Rudy Catedral kay elected president nga si Lilian Sembrano naghugpong sa isa ka panawagan. Isa lang kita gyapon kakausa sa aton nga kaupod no nga sila ni Lilian Sembrano. Ang Bacod duha na tuod nga paksyon subong apang isa lang ang kausa namon nga ginadala dire nga ma-renew kita
sa this coming January. Ang grupo ni Katedral ang naghublag protesta sa Old Airport samtang sa alis naman padulong Government Center grounds nag-caravan Sanday Sembrano. Ang undok sa bata ng posisyon apang. Galing kayo na din malasan kami, nakadiskrasya kami ng isa ka salakyan kay tungod sa katrapikon. Una naging panawagan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez sa Hares and Transport nga hindi makulbaan sa December 31 nga consolidation deadline. Apang, wala kuno ini garantiya sa mga operator kag driver nga nagapamalabag sa modernization program nga mayor nga requisitos ang pagsunod sa kooperatiba kag pag-phase out sang ila daan nga jeep. Ang subang ko, araga krem na sa. Ang ikaduwa ko, senior high. Ang katapusan ko, fourth year high school. Base ko ron, tatanduan na yung isa lang na ipadayonon ko, nuway ka pangabuyan. Yan no, red no surrender ya, blaban kami ya. Tanan nga gobyerno gin-open sa amon, puro DN, puro foul, kaluluoy sa mga driver. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sitwasyon sang illegal drug trade sa syudad sang Iloilo makabig nga makaalarma suno kay Councilor Cedfrey Cabaluna. Kapulisan padayon ang pagmonitor sa mga durugista. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City. John? Kinakabalak-an sa kadamaan ang liwat nga pagtawag sa Iloilo City bilang most Shabulay City. Gani ang Iloilo City government kag Iloilo City Police Office ang mas ginapahugot pa ang kampanya batok sa illegal nga droga. Gintuad sa nadakpan ni high value individual nga si Minandro Gililang alias Pitpit nga nakuha sini ang supply sa illegal nga droga kay alias Eman sa barangay Lanit, Haro, Iloilo City. Si Gililang nakuhaan sang 355 grams o kon balor 2,414,000 pesos nga shabu sa bypass operation sa banwa sang Bingawan, Iloilo sang Domingo. Asod-asod man operasyon sang Iloilo City Police Office batok sa illegal nga droga kag nakakumpiskar sang minilyon nga recoveries. Humalin Hunyo tub Oktubre lang subong tuig. Base sa report sa Police Regional Office 6 naglabot na sa 57 million pesos ang balor sang shabu nga na-recover sa nagkalain-laing anti-drug operation sa syudad sang Iloilo. Dalayawon nga accomplishments ang kapulisan apang madamo man na nagakwestiyon sa dalagkong supply sang droga nga na-recover sa syudad. Sudo pa sa chairman sang Committee on Police, Fire, Penology, Public Safety, Order and Security, Dangerous Drugs and Rehabilitation, makabig nga makaalarma na ini nga sitwasyon. Gamay man or dako ang recovery, we should be alarmed. Tag or not tag, no? We should work together para nga ma-address every single supply. Apang suno sa ICPO, padayon ang ilang pag-ayam sa mga ginakabig sources o kung supplier sang droga, rason sang asod-asod nga operasyon. Makita naton nga dalalagko na gidman niya ang mga ma-recover naton. Kag sang una, kung magagamantinger lang kita sa mga sachet, iniya subong because kabalo naman kita after pandemic, open na ang tanan, all access na. So muning ang nakita naton nga ang possibility do damo gid ang nagarisgo. Bangod nga nagahilapit na ang dalagko nga festival sa syudad sang Iloilo, mas hugton pa sa kapulisan kag city government ang pagbantay sa mga durugista. We joined the call and we will work together with the ICPO. We're looking forward sa upcoming naton nga mga ICPOC meeting para maka-update sila sa ilang mga operation. Samtang ginpahayag man sang barangay official sa barangay Lanit, Haro nga madamo sa mga pangayaw sa ilang barangay, gani posible nga ang mga natudlo supplier sang droga ang hindi man tumandok sa lugar. Jert, hugot ang panawagan sang Iloilo City LGU kag sang ICPO ilabi na gid sa mga newly elected barangay kag SK officials nga hugot nila nga i-monitor ang ilang mga nasakupan agod nga madugangan pagit ang mga barangay nga makabig drug cleared kag mapapas ng illegal nga droga sa bugos nga syudad sang Iloilo. Jert. Maraming nga salamat, John Sala. Mga classroom sa Dakutan Elementary School na diskubrehan nga ginpangransak, laptop, kwarta, kagiban pa nga gamit, nagkaladula. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Guba nga kandado, bukas yung hulot klasihan kag drawers, kag naglinapta nga gamit. Ini ang naabtan sa mga manunudlo sang Dakutan Elementary School sa Dumangas kahapon sang aga. Si Ma'am Belen nakibot sang ginhambalan nga bukas na ang 15 tanan ka mga classroom sang ilabulutuan. Mama, ang classroom mo gainukay. So pag ano ko, ang akon nga padlock, wala na, nagtupa na siya sa may salog. Tapos ang akon nga mga drawer, open na siya.
Sa pagpangusisa sa kapulisan, isa ka laptop, mga personal nga gamit sang maestra, kag 110 pesos ka kwarta ang nadula sa pagpanransak. Fine ko ang akong jacket nga do ginagamit ko magmotor na dumanami nga jacket. Wala na gid, sir. Na-recover sang kapulisan ang speeding fork nga posible gingamit sa pagpangransak. May nakita man nga kutsilyo sa gwa sang classroom. Posibleng ragagi ang hindi magdubo sa 4 ka mga sospek nga ginalantaw mga menor de edad sa likod sang buluthuan. So butang balon sa isa ka oras nga time span kung isipon naton kung isa la ka tawo o kung 3 ka tawo lang nagubra hindi nila mahimo nga buksan tanan-tanan nga basi mga bago nila nga mga membro, pero sa mga ipangidaron ang sa mga previous naton diri is more on minors. Mga 16 to 17 ang nag-aobra sini. Ginalantaw sa kapulisan kag barangay nga posible residente man sang barangay ang nagpantransak. Pati street light patay. Natultulan nila pati yung street light sa likod mo. Una diri may nakitaan nga isa ka tawo sa sulod sang classroom ang mag-utod nga estudyante sang nagpadulong sila sa bulutuan pasado alas 5 sang kaagahon. Ito mambayot niya. Kulot buhok. Gaano sa nakita niyo sa? Gapungko lang sa gatubang sa may bintana. Plano sang barangay nga i-extend tubtob alas 5:30 sang kaagahon ang duty sa mga tanod agud malikawan ang kaangay nga insidente. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Kapuso, bangod sa laksang timon nga nagubabaw, nagdugay sa 5 ka oras sa lawod ang 172 ka mga pasahero sa isa ka fast craft sa Guimaras Strait kahapon sang hapon. Alas 11 sang aga naghalin sa Bacolod na fast craft. Pasada alauna sang hapon sang napahibalo ang Philippine Coast Guard Bacolod Station nga hindi makabanteng barko. Gaginabanta 5 ka nautical miles antes pa malabot ang puerto sa Iloilo. Halin sa Bacolod City, ginbuligan rescue ang fast craft sang tugboats kag barko sa PCG, tubtob nga ginguyod pabalik sa Bacolod po ng mga pasahero. Ginahulat pang marine protest o report sa kapitan kag tagdumulahan sa mga fast craft. Isa ka pasahero ang nakabatsyag sang trauma bangod sa natabo nga gilayon man ginbulong kagyara na sa estable nga kahimtangan. Ang aton sir nga konsepto sir mo na sir nga ang aton nga mga barko, siyempre sir kung sang biyahe nila nga siyempre sir kakaguba gina siya. Kakaguba gina. Pero ang aton nga Coast Guard may laging handa na sir. Taytay sa Barangay Maliaw, Pavia, Iloilo na lusod bangod sa paghumok sang duta. Barangay officials ginaproseso na ang mga kinahanglan nga papeles agud mapakayo ang taytay. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Temporaryo nga ginpasaraduhan ang taytay nga ini nga nahamtang sa Barangay Maliaw, Pavia. Ini matapos nga nalusod ang porsyon sang taytay sang Sabado kasunod sang paghumok sang duta. Bangod sini, hindi makaagi ang mga salakyan pati mga tricycle kag tricycad. Bisan ang mga tao nagahinay-hinay sa pag-agi sa taytay. Mabudlay gid malamo nga hindi kagi sikad ro diyan. Nahibaloan nga diri man mismo nagalabay ang mga pumuluyo sa Barangay Palagon kag Amparo. Gani tuman kabudlay para sa ilang sitwasyon. Ginalikawan man ang dikado. Parang dito naman, haluso daw. Suno sa barangay officials, posible naghumok ang duta bangod sa kadugayon sang taytay, kag masami nga pag-ulan. Nagpasalig man ang barangay nga ila na ginaaksyonan ang problema, agud mapahagan-hagan ang perwisyo sa pumuluyo. Nakapasar ako kada resolusyon sa DP nga itawan dari na tensyon kay halo riyan sa idalom. That's why nga murang natabo kay bala mo sige uran. Siguro naghumok tuya pag-agi katarak. Upod kay Cirilo Nanduque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka bakasyonista kag nagapadulong sa isla sang Boracay, ginkalipay ang paghalog sang requirements. Ini ang gintutukan ni John Sala. Boracay Island, isla nga hindi ilang kilala sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan bangod sa katahom sini. Madamo na liwat ang nagapadulong sa isla sang Boracay para magbakasyon apang kinaanglan nga magsunod sa gihapon sa mga pagsulundan kaangay isang pagpakita sang hotel bookings kag ID antes makatabok sa isla. Apang sa ginpatigayon nga second Boracay Katiklan Sustainable Development Council meeting kaupo ng LGU kag nagkalain-lain yung government agency na isugtan ang mas mahapos pagid nga pagpasulod sa isla sang Boracay. Santo sa ginpagawa nga update ni Governor Joanne Miraflores
Biyernes, hindi na kinahanglan pa ang hotel booking sa port of entry. Lakip man sa nahisugta ng pag-extend ng night swimming alas 9 sang gabi, pagpanugot sa food and drink sa party boats, pagsuspend sang 20,000 pesos nga fee para sa foreign tour guides. Nagapadayon naman ang dialogo para sa unified ticketing sa Jettyport. Kung pwede nga isaw na lang ang buwan pala, ang isa lang gawin bayaran, ang terminal fee, environmental fee, kag ang boat fare. Isa lang gawin, hindi sila mga self-step. Gani ang wala pa nakakadto sa isla sa Boracay nga si Keisha, excited na kuno nga maghingagaw sa mga holiday season. Of course, mas pabor gid sa amon nga magkadto dito kay less hassle na siya and wala na kami sang damo nga i-process. Siguro usual process na lang nila before. Panumduman nga din sa ginpasiradong isla sa Boracay para sa rehabilitasyon, ginadumilian ang pagbutang sang benches kag mga dalagko nga payong sa beachfront area. Apang sa nasambit man nga pagsinapol, ini ang liwat nga ginpahanugutan. Amo na ang request ng mga stakeholders na ginagin ko naman ng governor ngayon na dito mga natiganin army improvements sa council. Lantaw na kung actually may ara na existing ordinance nga allowed pa gani na. So, i-plaster lagi maayo na kung paano na mabalik. Si Maki nga plano magkanto sa Boracay sa Disyembre, ginakabi nga bentaha ang pagpahalog sang protocols. Para sa akin, hindi naman siya masama kasi lalong lalago yung turismo at magiging malaking tulong rin naman to sa lokal na ekonomiya. Pero sana, sa pagdagsa ng mga turista, mas maging stricto sila sa pangangalaga ng kalikasan para na rin mas ma-preserve yung natural na ganda ng Boracay. Sa piyak sa mga pagbago, panawagan sa provincial government ang Aklan nga mangin responsable sa gihapon sa pagbisita sa isla sa Boracay agud mapabilin ang katahom kag katinlo sa ginakabi nga world-class tourist destination. Upod kay Hans Disieto, John Sala. 1 Western Visayas. Samtang makapuso sa Bacolod City naman, driver sang salakyan nga naaksidente nga nakalasak sa estudyante kay napatay nagsungka na. Yaring balita ang aton gintutukan. Kasubo nga may upod nga kaugot ang nabatsyagan ni Jonalyn Abelar. Samtang ginatulok ang lungon sang bata nga si Iyesa, 22 anyos. Pila na lang kabulan, magagraduar na kuntani ni sa kurso nga BS Criminology sa University of Negros Occidental, Recoletos. Dugay ang naging nga handom kay gusto yung naging niya magpulisya. Namiang gini siya, especially mag-uniform ni siya. Ay kagupo-guapo gini si Ethan Angun. Kagangayan gitsaya balat. Kaagahon sa November 17 sa nalasakan sa isa ka minivan ang biktima sa bahin sang Burgos Extension sa Barangay Estefania. Bangod sa katuyuhon halin sa eskwelahan, nahulog ini sa tricycle samtang naga-backride kag nalipong. Bangod nga madulom, nalasakan ini isang nagapadulong nga minivan. Hindi kuya mabaton niya. Amo nang ginimo iya sa bata ko. Do ginimo iya yung hams ang bata ko. Kung sa iya lang bi ang bata iya man himuon bisang amo na ano mafilya. Nagsungka sa ablisan ng driver nga si Kimberly Reambilio sang Barangay Vista Alegre. Take a rest, magpahuway kita, or kung hubog man, hindi na lang mag-attempt na magdala sang salakyan. Problema lang na siyang mahatag sa aton, either sa imo o kung sa imo man madisgrasya. Ginahibalo pa sa kapulisan kung nakainom si Reambilio. Desidido naman ang pamilya mapasaka ka sa reckless imprudence resulting to homicide agud makuha ang hustisya para kay Iyesa. Ginhilway ng driver sa tricycle subong man si Reambilio samtang wala pa sang formal nga reklamo. Upod, Kenil Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, bisan wala sang bagyo o kung malain nga tiyempo, mangin maulanon gihapon ang pila ka bahin sang pungsod. Padayon gihapon nga nagaluntad ang hangin amihan kag shear line. Ang shear line ang pagsugat anay sang mainit nga hangin halin sa dagat Pasipiko kag malamig nga hangin amihan. Kung may convergence ang nagkalain-lain nga hangin, nagatipon ang madamol nga panganod nga nagadala sang pag-ulan sa mga apektado nga lugar. Partikular nga makaapekto ang shear line sa Southern Luzon, Visayas kag pila ka bahin sang Mindanao. Base sa datos sang Metro Weather, may pag-ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, Antique, Iloilo kag Negros provinces. Magaulan man sa iban pang bahin sang Visayas, Southern Luzon kag Mindanao. Mga
Mga kapuso, nagluntad ang inkwentro sa tunga sang 82nd Infantry Division sa Philippine Army kag napulo kakatapos ang Baloy Platoon sang rebelde nga grupo sa barangay Aglobong, Haniway, Iloilo pasado alas 2 sang hapon kahapon. Ginabanta naglawi gini sang 15 minutos. May nakita nga tinulo sang dugo ang militar nga ginapatihan sa napilasan nga katapos ang NPA. Wala man sila may nakitaan nga bangkay sang rebelde. Na-recover sang militar ang isa ka 45 caliber pistol kag pila ka personal nga gamit. Sunod sa militar, samtang nagapadayon ang encounter, may nasunog nga balay malapit sa encounter site. Sa una nga impormasyon, naigo ang circuit breaker sang balay rason sang sunog. Apang may mga impormasyon man nga diversionary tactic lang ini sang NPA samtang nagapalagyo. Wala sang tawo sa balay sang nagluntad ang sunog. Padayon nga ginahibalo sa militar kung sino ang tag-iya sang balay. Miguel and Felix and Raver Cruz are back para sa new dance cover. Sa IG, ginpost ni Raver ang ilang smooth moves sa Mrs. Officer dance trend. Naka-hoodie with basketball cap si Miguel, samtang naka-striped shirt naman with jacket si Raver. Last month, madumduman naging trending man ang Smoke Dance Challenge isang duo. Excited na sa ni Dennis Trillo kag Andrea Torres sa matabong reunion o kung pagkitaay sa mga karakter sa Love Before Sunrise. Sa episode karon sa gabi mga kapuso, after 6 years, liwat nga magkakitaay ang apat sa isa ka okasyon. Sigurado kuno nga mas stress gidong viewers sa confrontation nga mataboy lipina nga basi may feelings pa si Atom kag Stella sa isa kag isa. Bantayan ang Love Before Sunrise 8:50 p.m. pagkatapos ang Black Rider sa GMA Telebabad. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Black Rider. Sa pagsalakay ni Black Rider sa kuta sa mga sindikato, magkakitain na bala sila ni Calvin. Si Rafael may ituan na sa abyan nga si Elias. Makaluwas bala si Elias sa kuta, inakagiban pa ang aksyon ng mga eksena. Bantayan si Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Puso, selebrasyon naman sa ika-75 nga founding anniversary sang hinubaan sa Negros Occidental mas nangin madinuagon upod ang aton Kapuso Stars. Mga artista nag-chill pa sa matahom nga bye-bye sang banwa. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Halin sa pamukaw, hasta sa pagsalida na sang nagkalain-lain nga color fun activities. Madinalagon nga napakita sa mga hinubanon ang ila pamaagi sang pagpasalamat sa grasya kag paghanduraw sang kasaysayan sang banwa. Ang Huba-Huba Color Festival ginhimo nga mas ingrande sa bunga tuig sa tinutuyo nga ipakilala pa ang turismo hindi lang sa probinsya kundi sa bilog nga pungsod. Engage more locals and encourage more tourists nga magkadto di sa hinubaan. Ang tourism ma-promote gid sa hinubaan. Antisang bonding with fans sa Kapuso Fiesta. Bonding with nature anay ang una nga gin-enjoy sa Kapuso Stars. Gin-grab sa mga ini ang chance nga mag-relax anay sa beach. Sightseeing with matching music pa. Sa Pagbanag People's Activities Center, nadula ang kakapoy sa mga hinubanon sa week-long nga selebrasyon. Sang nagwa na ang ila paborito nga Kapuso Stars. Sang pagwa pa lang ni TikTok host Rabia Mateo. Nagsinggitan ng mga fans kag na-amaze sa Ilongga Beauty Queen. Ang girls wala na napunggan sa pag-cheer bangod sa kakilig sa nakita na sa stage si The Missing Husband star Rocco Nasino. Mini concert naman ang gina ni Bubble Gang host Matt Lozano nga nakising along with guitar. Nakumpleto ang gabi sang fans ang nakita na nila si Kapuso actress Angela Alarcon. Memorable nga makabig sa Kapuso Stars ang ila experience na bonding sa fans.
nabatyagan gid namon ang inyong pagpalangga samon kag sa Kapuso GMA Network. Talaga mga full-blooded Kapuso kayo mga taga Hinubaan at very happy kami. Makikita mo yung mga mukha ng mga tao na talaga nag-e-enjoy sila. Ramdam na ramdam naman yung mainit na pagtanggap nila sa amin. Madamo ging salamat sa mainit nga pag-abi-abi mga Kapusong Hinubanoons. Tugtog sa masunod nga Kapuso Fiesta upod sa inyo paborito na Kapuso Stars. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedraso, One Western Visayas. DPWH-6 magabulig sa Iloilo City LGU agod mapadasig nga maplastar ang loading and unloading boxes sa syudad bilang preparasyon sa pagpatuman sang LPTRP. Ini ang gitutukan ni John Sala. Nagapadayon ang pagpaminta sa loading and unloading boxes sa Iloilo City proper area bilang pagpanghanda sa implementasyon sa Enhanced Local Public Transport Route Plan. Suno kay PSTMO Head Kunlo, may ginbakal na nga thermoplastic paint ang syudad sa Iloilo nga among ginagamit sa pagpinta sa loading kag unloading boxes. Apang sarang lang ini nga magamit sa city proper area. Gani nagpromisa ng DPWH-6 nga maghatag sang nasambit nga pinta sa syudad. DPWH nag-commit na galing kay tiyang ila, I think nga supply as per information man no nga gihatag na kay Mayor Jared Peñas second week of January pa maabot no. So ang aton na subong nga ginauna tapos ang city proper naton patapos na. Subong nga bulan natala na matapos ang pagpinta. Ang pagpatigayon naman sang one-time big time nga information dissemination ang natala na man subong nga bulan. Nagpasalig man si Kunlo nga matapos mapatuman ang enhanced LPTRP sa unang quarter sang 2024. Gilayon man nga ipatuman ang tricycle route plan. Pinaluman na mo niya mapasarang TRP within the year. Then by next year, mapatuman man sa dayo. No? So, after mapatuman nato ng PTRP, masunod na ang TRP nato. Madumduman nga sinasambit nga route plan plus taron ang guidelines sa pagbiyahe sa mga tricycle sa syudad. Ini man ang nakitaan sa city government kasabat agud mapaiway ng pagbiyahe sa mga e-bike kag iban pagid nga makolorom na tricycle. Upuod kay Hans Tishato, John Sala. Buwan Western Visayas. Ginaprobahan na sang Iloilo Provincial Government ang request nga legal assistance sa barangay officials kag pumuluyo sang barangay Bakong Dumangas na tuhoy sa pagpakudal sang ilang adalan. Naghatag man sang direktiba si Governor Arthur Defensor Jr. sa Iloilo City o kun Iloilo Provincial Police Office nga magpadulong sa lugar kag mag-imbestigar. Magapakig-angot man ang provincial government sa Dumangas LGU. Sa inisyal nga impormasyon sang provincial government wala sang deed of donation ng duta. Madumduman nga nagpasa sang petisyon ang ginabanta 350 ka mga residente sa barangay Bakong sa Dumangas LGU kag sa Iloilo Provincial Government na tuhoy sa pagpakudal sang ila alagyan. Bangod sa pagpakudal sang nagapakilala tagiya sang duta, hindi na makaagi ang mga salakyan ukon motorsiklo nga nagdulot naman sang huol sa mga residente. Maluta kag lubak-lubak man ang temporaryo nila nga alagyan. Sang EAC General sa NCAAC sa 99 Men's Basketball, nakahingagaw pa sila nga makakuha sang daog batok sa Benil Blazers. Masandukot ang hampang halin sa first tubtub sa third quarter. Apang sa pagsulod sang fourth quarter, nag-abanse na sang dako ang Generals. Player of the game si Nat Cosejo nga nagbalance ng 26 points, 10 rebounds, 3 assists, kag 1 steal sa final season sa NCAA. Nadagtaan naman ang record sang Benil Blazers bangod sa kalutusan. Samtang sa second game, gintingwaan sang Jeru Heavy Bombers nga makakuha pa sang dugang nga daog batok sa number seed nga Mapua Cardinals para sa tsansa pa sa semifinals. Apang nangin mabaskog ang Mapua sa pagpabilin sang maayo nga record sa season bilang pagpanghanda sa semifinals. Nagdaog ang Cardinals sa score nga 77-74. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. 33 days na lang mga kapuso, Pasko na! Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga puso abroad, madamo ginasalamat sa pagtutok. Ako si Eden Pretos. Mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Jethro Charlottani ni ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.